Guys, ito na nga sinasabi natin eh. Pero yung topic ngayon is idadagdag ko lang muna to. Additional doon sa past na video na ginawa ko before this one. Ang topic is yung mga nakakaramdam ng energy very sensitive, yung emotions. Para mas lalong maintindihan nyo yung sarili nyo. Para mas lalong palakasin nyo yung boundaries in a meditation. Kasi yun pala ang ginagamit na source ng ibang tao. Kaya parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, hindi ka makagalaw na parang lazy, ganun. Lalong-lalo kung hindi naman sa pagiging empath actually yun. Or kindness. May something pa, may more than explanation. Hindi lang sa pagiging empath. Or kindness. Or nonchalant or pagiging hindi mo maipaglaban yung sarili mo. Meron pang deep meaning. And related din sa generational bloodline curse. Tapos yung mga paligid mo, kabahay mo, parang ang dali nilang gawin yung mistakes in kasalanan is ikaw parang ang hirap. Ang dali nilang gawin yung kasiyahan na yun, sa'yo ang hirap. Pero bago yan, sasabihin ko yung idadagdag ko na tinutukoy ko. Yung dumating na yun na nakuhanan ko ng deep understanding kung paano mag-connect, paano makita yung messages, at yung mas pinalakas pa na emotional knowledge and telepathy. Yung spirit knows na tinatawag ko. So nakita ko na yung result ng boundaries and limitations na nilagay ko at hiningi kong prayer sa Diyos na magkakaroon ng boundaries, 100% boundaries and limitations sa spirit knows na yan. Lalong-lalo sa mga may, kasi dinagdag ko doon, God, any weapon that will against it will not first fire. Nangyari nga, pero bakit meron pa rin spirit knows? Parang pinakita doon na hindi lahat. Yung binigyan mo lang ng boundaries and limitations is yung itong mga tao. Of course, yung may mga hangarin ng hindi maganda sa'yo. Ay, oo nga naman. Pero yung kakilap din nun is, yung sinasabi kong hinihintay ko talaga na very expected ko na mababangkrap na excited ako kasi ganito ganyan. Kasi clarify ko naman na sa aking mother na tinawagan ko, di ba? And ayaw ko din naman, meron din akong feeling na ayaw ko din naman mangyari yun. Kasi another na naman, na every time is start, nakakatamad na yun. Parang may tinuturong don't give up. Yung message din ng mga dumating na yun. Iyon yung mga taong isa sa unang nakuhanan ko ng observation at yun din yung mga sinasabi nilang ano. Paano ba natin explain? Yan yung nilalait, iniinsulto. Yung iba is teens pa. Yung iba is adult. Gosh, kaya maghingat-ingat tayo ng mga iniinsulto natin. And yun yung mga tinutukoy kong parang medyo may nakitahang tayong progress na gusto nilang umangat din sila sa sarili nila. Kaya nag-aral ulit. Yan. And another prayer na gagawin kasi sinabi natin na any other weapon will against it will not perspire. And about 100% boundaries and limitations, 100 protection sa kanila. Yung mga dumating na taong mga yun, mas lalong blessings na lang ang darating doon. At yung mga gustong mag-against nun is sa kanila yung bad consequences and bad karma. And yung gusto nilang i-project na negative sa kanila is mapupunta sa kanila pero magiging positive. Ayan. Kasi alam ko, may mga tao talagang ayaw mag-perspire pero hindi nila naintindihan na it's a representative na kung nangyari ngayon, wishes nila na yun is sa kanila mapupunta. Kung anong blessings pa rin na darating is darating pa rin naman sa atin. Kasi we never give up. We only declared na bankrupt yung business. Wala nang effect ganoon. Kasi we're still fighting. Unless ourselves are destroying ourselves from mistakes and sins. Na grabe, nagpa-fight ako para ipaglaban yung buhay ko. Gagawa ako ng sisira ng aking buhay. Katulad ng pupunta lang ako dyan para magpariwara. And even welcome ano yun? Bawa na gamot. In my life to destroy my life. Or if I'm a bitch, I will go there and just do last to everyone. Parang ganun. Parang ganun. So, paalala bago punta ako sa main na message ngayon is
mag-ingat kayo sa mga iniinsulto nyo at nilalait nyo. Baka kasi kainin yan. And learn to put boundaries and limitations kasi mapapansin mo din kung clarify nila ang sarili nila. Nakita mo na nga may ginawa silang mistakes. Parang kaya be observant and vigilant. Pwede nyo silang kausapin pa din, pwede makitunguhan, pero may boundaries and limitation. So, ito na yung topic na pagiging sensitivity na tinatawag na nila kasi lagi din natin nakikita yun sa online pero hindi natin naintindihan. Yung kung nandun ka sa crowd, parang ang dali mong mapagod. Parang inaantok na lagi kang nagyayawn. Yun. Yung sensitive sa energy which is hindi lang emotions actually. Yung nararamdaman mo yung energy nila dahil doon is mabigat. So, before doing social, kung mahilig ka din sa parties, pray first for the boundaries and limitation na walang ibang aapekto sa iyong energy. Kasi na-try ko na yun. So, before ko ginawa actually yung mag-bar hopping, nag-content ko nung past is, I stated boundaries and limitation kasi napapansin ko na parang may mabigat and nagyayaw na ako. Nung after ko ginawa yun, is ganun pala mag-work. Prayer to God. And bakit sa loob ng pamilya, kung may nakikita kang gumagawa ng ganitong kasalanan or mistakes, parang hindi sila naapektuhan, pero ikaw naapektuhan, yun yung emotional sensitivity na tinatawag nila. Na parang ikaw pang mas nabibigatan, yun is parang normal siya. Ikaw ang kumukuha nung swapping na tinatawag nila. Kaya pag napansin mong ganun, pray to God for the boundaries and limitation and 100% protection. And, of course, the any weapons that will against it, will not perspire. Again, prayer always to God. Reminder that I will always remind that one. And bongga, itong may-ari pala ng pinag-upanan is very inspirable din na maaga din silang nag-asawa pero wow, may mga nagtulungan silang may mapundar. Bongga, wala na pong taong ganun ngayon. Yung mostly is kasi nag-graduate pa rin naman sila bago sila magpakasal, pero maaga pa rin yun. Pero wow, bongga, sabi, nung nalaman nga namin yun at nagkukwentuhan, wow, wala na pong ganun na tao ngayon na tapos may napundar na very inspirable. Kasi mostly ngayon, ang iniisip lang, mag-asawa kung may nakilala sila, whether they are nag-graduate sila or hindi. Tapos, hindi nila iniisip yung yung future. For sure sila, inisip nila yung future, kaya ganito na merong. Kaya maganda rin yung may nakikita kang inspiration para yung magiging partner mo is ganito ganyan. Katulad sa loyalty, respect, ganun. And of course, prayer for them also for the boundaries kasi kunento ko, 100% protection and no other weapon will perspire against them. Any observation in the example that we are stating, even ourselves, family story. Kasi ginagamit nila yun as a weapon minsan. Yun din nakikita ko sa messenger na iba. Huwag ka lang basta-basta mag-state ng kwento or words. Pero hindi yan mangyayari pag may prayer ka naman na parang ganito na ginagawa ko or sinasabi ko. And if you believe that it's an inspiration not to destroy someone, ganun ang magiging effect. Kahit merong iba na negative ang pagkakaintindi. Hindi, kasi may i-work ang mga yun kung negative ang pagkakaintindi nila instead of inspirational testimonial story. Na mas naiinis pa na may mga problema na yung mga yun sa kanilang emotions, pag-iisip, at damdamin. Damdamin is emotions din ata eh. So, kaya guys, yung mga teenage ngayon, hindi basta-basta ang pag-aasawa. Or pag ikaw ay lalaki is bubuntisin mo yung at ikaw na babae is magpapabuntis. Hirap na po ang buhay. Huwag natin i-compare yung sarili natin na may nakita tayong ganun is baka mangyari. Iba na po, mas madali po ang buhay noon kaysa ngayon. Baka doon din natin kinukuha, kaya na ko tong message din na to, nakuha ko.
Pag sila, nag-perspire sila, kasi nung panahon na yun is medyo magaan-gaan. Ngayon, grabe ang krisis. Kaya marami din tayong, ako, example, marami akong kinoconsider kahit yung age ko is wala na sa kalendaryo na tinatawag nila. Kasi, ang bilihin, ang ganito, ganyan. And ako na naka-experience ng pressure ng magpagawa ng bahay. Ay, OMG. Buti kung may talagang income ka. Iyon is, ang ginawa lang namin is tutukan. And may ibang nag-finance. Kaya, yun din yung kinoconsider ko. Alangan naman na lagi timan na may nag-finance. Parang yun yung isip ng ibang kabataan na kasi may mag-finance lalo kung nakikita nila yung mga magulang nilang kaya. Huwag niyong iasa lagi sa magulang niyo. Paano kung kayo naman na ang andoon magkaroon ng pamilya? Not good. Kaya maganda rin sa mga magulang, i-train nila yung mga anak nila. Kahit simple tasks. And of course, mga advice and motivation, kailangan din nila yung mga yan. Kahit pagalitan din minsan. Kasi pag, meron kasi yung mga magulang na kung naranasan ko ito is ayaw kong paparanas. As in, buong maging adult sila is hindi man nila tinouch ng advice and motivation or kinukorek sila kung may mistake sila. Kasi ayaw nilang masaktan, parang sila na nasaktan. Hindi po, hindi nyo tinuturoang mag-grow sila. Na ang buhay is, ang tinuturo nyo actually is ang buhay is napakadali sa kanila. So kaya, pasalamat ako, ewan ko sa basta ako na lang, na nakaranas ako ng ganito na paghihirap. Kasi pag wala ako ngayon na kaya pala. Pero yung ibang kakaibang hirap is, well, para dito pala sa purpose na to. It's unexplainable. It's more than beyond human suffering experience. And kung anong identity lang din natin. So, ayan yung sensitivity. Na-state ko na kung paano i-protect yung sarili, bigyan ng boundaries and limitasyon. And ano yung generational bloodline curse. Kung may parang mabigat din, same lang din sa pakiramdam. And lahat ng gusto mong gawin na usad is may humahad lang sa, or konting saya lang, pamamasyal is mamaya is parang may mangyayari na hindi maganda. Kahit alam mo naman nagpe-pray ka ganun, bago ka pumunta dito, ganyan, pero may problem na naman na biglang pumalit doon sa saya na naranasan doon. Or kung namamasyal ka, parang hindi pa rin satisfied na nakuha yung excitement or enjoyment doon. Yun po yun. Kung you regret being a person that is very sensitive in like this, kind empath, no. Remember this part na lagi lang din natin naririnig. Actually, because you are strong, kaya ikaw ang napili sa part na yun. I guess, it's the process also na if nakayanan mo yung pagsubok ng buhay, is blessings will come. But do not expect too much. Just enjoy the moment. Kung anong nangyayari, sad or bad man yan. Enjoy first. Huwag mo i-shortcut yung feeling mo na siguro pwede mong panghawakan na mangyayari yung blessings na yon. And huwag mong, para hindi masira yung focus mo sa dream na gusto mo. Kaya lagi ko rin ina-advise na mag-aral ng mabuti sa mga taong katulad natin. Kasi huwag nating hayaan yung mali na tao ang uupo doon sa, lalong-lalo kung gusto mo maging ganito, ganyan, yung mga positions, yung mga mahahalagang status. Teacher, doctor, politicians, government workers. Huwag nating hayaan na sila kasi sila yung, huwag nating hayaan na sirain tayo ng mga sinasabi ng ibang tao, yung tingin nila sa atin. Kasi isa yan sa technique para masira yung focus sa buhay at isiping wala ka ding kwenta na katulad ng iniisip nila at sinasabi nila. Na kung sinasabi nila na parehas ka lang sa magulang mo, huwag hayaan. Andun na nga yung truth na iba ako sa magulang ko or yung mga nakikita ko sa paligid ko. Huwag hayaan ganun. Kasi ang isa na dapat isipin natin is we have our own journeys. Hindi pare-parehas lahat ng tao sa buong mundo. Kahit ikaw hindi parehas ni Numan. Kahit may nagsabi na may kaparehas ka. Personality mo nga, iba. Every person, every single person all over the world is, yung personality is different with one another. Kahit magkambal nga, triplets, quadruple, di ba magkakaiba sila ng kuhan? Kahit magkakamukha sila. Features ng katawan, height, ganun. And, paano din manamit, yung styling,
So, i-embark na, kung gusto natin i-embark yung, kung nalaman natin to, yung process, and yung blessings na darating. Sige, kung yun ang aalalahanin natin na may blessings palang darating, then try your best to at least focus in life. And we needed accountability actually, para maging more progress po yan. Abundant in materialistic world. Abundant mostly related yun sa buhay and spiritual. Yung prosperity, di ba kasi abundant in prosperity, in physical yung prosperity. Or pag kinukonsider natin yung materialistic world, the physical world and the materialistic world. Na dapat alam mo yung lumaban ng patas, lalong-lalo kung in-add mo ang Diyos sa buhay na yun. Alam mo ang tama at mali para even though not perfect, iniiwasan yung mali. Kasi may darating at darating talaga para isabotage yun, yung blessings na yun. At yun yung mga test para yung blessings na yun is kaya mong i-handle na tinatawag nila. Naririnig ko rin yun lagi sa mga dumarating na kwan na messages sa FYP. So that you can handle the things that will come in your blessings para hindi masabotage. Kasi dahil lang sa emotion, yung isa kung bakit yung mga business na una nalugi, yung una actually is nung pandemic yun talagang kasi pandemic yun, bawal mag-open, ganito ganyan. And may mga yung time din kasi nung na nag-open is ito dapat ang open, ito hindi, parang ganon. And bawal yung may pwesto sa gitna, doon kami sa gitna kaya hindi pwede. And yung next na businesses is yung emotion. Pag dumating na ang problema, emotions, yun yung inaano ko ngayon. Yung tinatry kong pag may dumating na emotions is hindi ako mag-give up. Spiritual, parang ang galing-galing ko, pero pag sa physical, may ganito na dumating, may ganyan na kwan, may tower moment is para maapektuhan lahat sa physical. Kaya naman nating i-handle yung emotions of loneliness kasi ang feeling ko lang naman is ang feeling ko ngayon is hindi ako lonely, alone lang ako. Pero hindi ko na-feel yung pagka-loneliness. Na alam kong ang tingin ng iba is boring, hindi nakakaya niya, kayang mag-isa lang siya, ganon. Na hindi excited, ganon. Sa mga ganong tao katulad ko, sabihin mo ng introvert, well, alam ko na intindihan nila yung part na yun. Pero I welcome change, kaya naging balance na tinatawag natin. So I can socialize with introverts, I can socialize with very loud people. Pero sometimes bakit kaya even introverts or loud people cannot still stand to, yun siguro yung hindi nila naintindihan sa balance. So sila, kailangan din nila matuto para mabalance sarili nila. Sometimes they give up whether that introvert or very loud person. Kaya, laging naiiwan lang din. Kahit I'm different from past, tapos now is new. Na I can still, parang may nafe-feel silang something. Ewan ko lang. The balance na siguro. Na spirit knows na they don't believe. Parang ganun, minsan. Na we can cope with this one, we can cope with that one. Or they can sense something different. Lalong-lalo kung kakilala mo siguro yun. Parang you're different from before and now. So, ayan. Emotions lang. Pwedeng hahad lang yan sa pangarap na gagawin mo. Lalong-lalo kung gusto mong gumawa ng sarili mong business. And financial lang din. Kaya kailangan handa lahat. Gosh, itong ginawang to is actually hindi rin pwedeng handa sa emotions. Pero not really handa sa financial. Hindi masyadong na way yun. Ang pinanghahawakan na lang is yung paniniwala sa God provides. Grabe. And may dadagdag pa na yung parang yung emotional sharing. Tower moment, yung recently lang. Na meron talagang taong darating para mag-disappoint sa'yo. Napakalakas siguro ng energy nun. Tapos may effect pa yung ginawa nila noong June 13 na yun. Negativity. So, paunti-unti naman nating na-transmute yung Thank you sa energy ha, kung sino mang nagbigay nun.
Good luck sa bad consequences and bad karma. Kung sino mang ano, gumawa na naman yun. Baka yung mga grupo ulit, ay una yun. So, for sure, hindi maniniwala yung ibang tao na yung iniinsulto actually nila is yun yung mga nagsisave sa kanila every time. Believe what you will believe, pero talagang sila. Kahit nga pokpok yun eh. Sa Bible story nga. Parang si Mary Magdalene. Galing pala siya sa ano, may dumaan sa FYP ko. Nakwento naman yun sa mga biblical stories. Pero narinig ko na yung kwentong yun nung bata pa ako. Nakalimutan na. Pero nag-ano ulit ngayon. Na kahit gaano kalala yung kasalanan mo, kung for sure marunong siyang mag-accountability ng mistakes and kasalanan, na no choice lang siya. Sometimes because of no choice, o nga naman, financial or hardness of life. Gosh, even the malignant narcissist, may mga nakikita kong ano, that the most blame the covert narcissist. Parehas naman silang narcissist. Napaka-weird. For sure, sabi ko nga noon pa, ang unang makaka-relate is the covert narcissist. The last will be the, and learn to the hardest way is the malignant. Very blunt, malignant, diba? Very, both blame someone. Pero pag rinag down mo yung covert and iparealize sa kanya ng 2 or hanggang 3 beses, makaka-realize yun. Yung malignant kahit ilang beses. Kasi very blunt nga. Pero hindi nila alam na kahit blunt sila, na kaya nilang sabihin yung gusto nila. And ganito, ganyan. Is hindi sila naniniwala na makasalanan din sila. And may mistake silang ginagawa lang din. So itong laban na to is sinong makakapunta sa balance. Hindi sino yung unang, hindi rin sino yung unang makakapunta sa balance, kundi sino yung makakabalance ng sarili. Hindi yung unang covert narcissist or malignant narcissist na ano ng kanilang mga kasalanan, magre-repent, mag-a-accept, mag-accountable. Kung sino. Kasi meron tayo parang nakikitang competition. Wala ang competition po dito. Kaya siguro merong copycat din minsan, no? Kasi me, recognize me, parang ganun. The id, ego, super ego and super id. Wala yung me na yun. Kundi we. May nakita rin akong post na, parang ginagawa na tayong yung nangyari noon sa Babylon, kaya nagkaroon ng iba-ibang language. Is parang mawawala na yun, parang binabalik ulit tayo as one and united, na kahit magkakaibang lahi, magkakaibang languages, is we recognize one another as one. Wabong ganung nakaisip ng content na yun, ha? We are becoming one again, not the before, which is subdivided. Oo nga, no? Yung shift na to, yung new world na tinatawag nila, or new beginning na binigay ng Diyos. So, yan na po yun. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment one, and share to my next video, and share something in the comment also.